Good morning! And welcome to Happy New Year this 2025! So, meron akong sasabihin sa inyo for now na tungkol sa kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. So, mayroon bang hindi kayang gawin ng Diyos? Sabi rito sa Genesis 18:14 ang isang kwento tungkol kay Abraham at Sarah noon, unang panahon sa Old Testament. Sabi rito, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sabi ng mga anghel na bumisita kay Abraham, sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. So, 90 years old na si Sarah noon. So, magkakaanak pa raw siya. So, nangyari nga yun pagdating ng panahon. Babasa natin sa Bilang 11 verse 23. At sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. So, natupad nga ang salita ng Diyos sa kanya. Kay Moises, yung gumawa ng 10 Commandments. 1 Samuel 14:6. At sinabi ni Jonathan sa bataan, na tagadala ng kanyang sandata, halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin, sapagkat hindi maliwanag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. So, ito'y kay Jonathan at kay David. So, yung panahon ni Samuel, panahon ng Haring Saul. So, si Jonathan ang anak ni Saul, ng Haring Saul, na best friend ni David. So, naranasan niya rin ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay noon. According to Jeremiah 23:17, kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsisihamak sa akin, sabi ng Panginoon. Kayo'y nang magkakaroon ng kapayapaan at sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanyang sariling puso, ay sinasabi nila walang kasamaang darating sa inyo. So, natupad din iyon. According to Marcos 10:25-27, magaan pa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y magtatakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makapagliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanya ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Hallelujah! So, walang imposible sa Panginoong Diyos. At sabi ang pinakasikat na John 3:16, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, for God so loved the world. Ganun niya kamahal ang mundo. So, pinatunayan niya yon. Ibigay niya si Jesus sa atin na namatay sa krus bilang pagsagip sa ating mga tao, sa kasalanan natin na nakapagdudulot sa atin ng papunta sa impyerno. Sabi rito sa Roma 3:10-23, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Correct? Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsisilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun nga.
pag nalaman natin ang kautusan, nalalaman natin tayo guilty sa kasalanan. So, datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay pinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisinsampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, guys? So, sabi rito sa Roma 5:6-10, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Tama, madaling mamatay para sa isang matuwid, sa isang mabait na tao. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has na mamatay. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hirap nun. Mamatay ka para sa mga salbahin tao? Lubha pa nga kayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus niya. Sapagkat kung noong tayo ay mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayon na nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Sa buhay ng Panginoong Hesus. According to Awit 46 verse 1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. God is our refuge and strength. Handang saklolo sa kabagabagan. Hallelujah! At sabi naman rito sa 1 John 3:1-24, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Sarap! Hallelujah! Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y na mahayag, tayo'y magiging katulad niya, ng Panginoong Hesus. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Tama? At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Hindi ang kautusan, kundi ang Panginoong Hesus ang mag-aalis ng kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan. Siya'y hindi nagkasala, kahit kailan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Hallelujah! Amen! Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan na sa kanya at siya'y hindi maaari magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain, na anak ni Adan at Eva noon, na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ni Abel na kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayo magtaka mga kapatid kung kayo'y kinapopota ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo'y nangaglipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid.
Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Dito'y makikilala nating tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Hallelujah! Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Hesukristo at tayo'y mga gibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay mananahan sa Kanya at siya ay sa Kanya. Dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, Holy Spirit, na Kanyang ibinigay sa atin. Hallelujah! So, ngayon nalaman na natin kung gaano kadakila ang ating Diyos na buhay sa ating mga buhay, sa ating mga anak ng Diyos dito sa mundo. Ano ang dapat nating gawin, guys? Gaano sa kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay? Pagliligtas niya sa ating mga kasalanan at pagtulong niya sa ating mga buhay dito. Pare-pareho tayo mga tao, mga nilalang, mga hayop, mga bagay na nabubuhay dito sa mundo. So, mababasa natin sa 1 Samuel 12:24. Sabi dito, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. So, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Awit 107 Verse 43, kung sino ang pantas ay magbulay sa mga bagay na ito at kanilang magugunita ang mga kagandahang loob ng Panginoon. So guys, maalala natin, hindi maalis sa puso't isipan natin ang lahat ng kabutihang ginawa sa atin ng Diyos through the years, simula nung pinanganak tayo hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa future na mangyayari pa. Efeso 5:20, na kayo'y lagi magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. So, kailangan rin nating mag-thanksgiving, magbigay tayo ng pasasalamat, gratitude, acknowledgement sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos na buhay, because hindi niya tayo pinababayaan. 1 Thessalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yun nga. And awit 77 verse 12, bubulahin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. So, basahin natin ang salita ng Diyos. At doon natin malalaman kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. At the same time, nalaman natin ito nung tayo'y nabuhay na sa mundo and naranasan natin kung gaano kadakila ang kabutihan, ang Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Okay, guys? So, that's it for now, guys. And I'm sure marami kayo natutunan for now. This time, January... Oops. So,
Ano ba ngayon? January 4. So, January 4 na pala ngayon. It's Saturday, so walang pasok yung mga bata. Yung anak ko, si Rihanna, nasa kwarto niya, tutulog. And it's only 5 o'clock or 6 a.m. in the morning. So, ang aga ko nagising cause I did laundry kanina. Meron naman kaming washing machine, so it's easy to do. And hindi ako nahirapan cause konti lang yung labahin ko ngayon. Yun. So, I see to it na malaban ko siya ng madaling araw cause para madaling matuyo during the day, mainit mataas yung araw. Okay, guys? So, that's it for now. This is Mommy Yang wishing you the best in life. Mwah! And I'm having some coffee here. Ayun, some coffee. And mag-aalmusal muna ako mamaya. So, see you next time, guys. And God bless you everyone. And see to it na lahat ng ginagawa natin nakalulugod sa Diyos. Cause nakakaawa naman tayo kung malulungkot ang Diyos sa mga ginagawa nating kabulastugan. And hindi na tayo pabata. Pa-matured na tayo. So, kailangan mag-isip na tayo ng tama para makagawa tayo ng tamang bagay sa buhay natin. Sa sarili natin, sa Diyos at sa kapwa. Okay? So, bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye!